Yan, hello, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. So habang naghihiwa tayo ng mga sa Bisaya palamas. So pag-uusapan natin yung nakita ko sa video ni isang pastor ng Born Again na si C.J. David. Pinira na naman niya yung simbahan kasi wala daw mababasang rosary. So tinira niya yung mga warian, yung simbahan na yung Holy Rosary o yung pagdadasal ng Santo Rosario ay hindi daw iyon biblical, sabi niya. At wala ka daw mababasa sa Biblia na may rosary. At wala din daw, dahil sa yun nga, sa argumento niya na wala daw sa Biblia na si Jesus ay nagdala ng beads ng rosary, yung rosaryo. At kahit daw ang mga apostol, sabi niya, wala daw sa Biblia. So inaatake niya yung ibang Katoliko dahil daw ang mga turo ay hindi daw sa Diyos o hindi daw biblical. Yun daw ay man-made o gawa-gawa lang daw ng tao. At sabi pa niya, yung Holy Rosary daw ay ulit-ulit na dasal. Ngayon, sasagutin natin siya sa paraang tama. Hindi yung kanyang haka-haka. Dahil nililigaw na naman niya yung mga tao. Nimislead na naman niya yung mga Katoliko, no? So yung mga Katoliko na walang alam sa doktrina, hindi alam paano ipaliwanag, kapag may nagtanong ay talagang maliligaw. Wait lang, saglit lang. Alam nyo, galing na po ako dyan sa ganyang estilo ng paniniwala, argumento, dahil ako po ay minsan din pumasok sa sekta na hindi o walang kaugnayan o hindi nating protestante. Yon. So nung nalaman ko yung mga paninira nila ay hindi pala yon totoo. So sasagutin natin yung sinasabi ni pastor, ewan kung anong reliyon niya, basta born again, dami kasing born again. Sasagutin natin dahil kung totoo naman yung sinasabi niyang wala daw sa Biblia ang rosary, sabi niya. So kung naghanap siya ng word for word na rosary, wala kang mababasa. Pero take note, yung content ng rosary o yung mga prayer ng rosary ay biblical po iyan. Yan, si David, malalaman mo na ngayon yung content ng Holy Rosary, biblical po yan. Dahil alam nyo bakit? Dahil nandyan po sa loob ng prayer ng Holy Rosary ang buhay ni Jesus. Ang Holy Rosary ay nakatuon po sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang di naiintindihan dahil hindi sinusuri ni C.J. David, Pastor C.J. David. Basta kay siya lang mag-atake lang sa simbahan, basta magawa lang niya yung gusto niyang gawin, yung pag-atake sa simbahan, hindi niya inaalam yung buong katotohanan. Yan ang hirap. Yan ang hirap sa inyo, lalong-lalo na si pastor.
panay tira, hindi mo naman inaalam ang katotohanan. Diba? Napakalinaw po. Ang dasal ng Santo Rosario ay napaka-biblical. Yan ang dinuunawaan ng mga pastor, ng mga miyembro. Napaka-biblical ng Holy Rosary. Dahil ang Holy Rosary, nandyan yung prayer na itinuro ni Jesus, yung Our Father, yung Apostles' Creed, mababasa mo sa Biblia. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Wala ba sa Biblia? I believe in Jesus Christ, the Son of God, born of the Virgin Mary. Wala ba sa Biblia? I believe in the Holy Spirit. Wala ba sa Biblia? Pastor David? Hindi lang kasi niya naiintindihan, kaya panay tira siya ng tira sa social media, nagpapapansin dahil walang sumasagot sa kanya. Yan ang hirap. Kawawa yung mga membro mo na pinapaniwala mo sa mga atake mong walang katotohanan at walang kabuluhan. Hindi mo inuunawa o iniintindi yung mga sinasabi mo. Sabi niya, sa Mateo 6:7 daw, ay bawal daw ang paulit-ulit na panalangin. Yan bang paulit-ulit? Yan sinabi dun, ang paulit-ulit walang kabuluhan. Yan tanong, yung prayer ng Our Father, yung prayer ng I believe in God, prayer ng Hail Mary, wala po bang kabuluhan yun? May kabuluhan po yun, hindi lang ninyo naiintindihan. Palibhasa kasi naniniwala kayo sa sinasabi ng tagapagturo ninyong bulag sa katotohanan. Yan ang totoo. So, nagtanong ako doon. So, yung membro niya kasi, grabe yung mga sinasabi. Hindi daw mali, kawawa daw. Parang ginajudge na niya mo. Parang tingin talaga sa sarili na napaka-perfect na lang kung nagbabasa sila ng Biblia. Sabi niya doon, sa isang membro niya, ewan ko kung membro niya doon, basta nagsabi lang na respetuhin ko daw ang Biblia. Nire-respeto natin yung Biblia dahil yan ay salita ng Diyos. Sabi pa niya, umalis daw siya sa Katoliko dahil daw hindi daw tinuturo ang katotohanan. Mali daw ang tinuturo. Tapos sabi pa niya, ang mga pari daw ay huhukuman ng Diyos. Bibigyan daw niya ako ng talata. Isang talata, kaya yun mababasa. Na ang pari huhukuman ng Diyos. Baka haka-haka lang niya yun. So yan, mahirap po maniwala sa mga ganyan. Yung panay atake na hindi naman inaalam yung katotohanan. One-sided. Kumbaga, yan ang hirap sa mga tao. So, kayo mga Katoliko na hindi pa alam ang buong aral, yung doktrina ng simbahan, ay mas maganda po magsuri na po tayo bago tayo mapapaniwala sa mga ganyang uri, estilo ng pangangaral. So ang tawag niyan, hindi yan siya pangangaral, paninira yan. Kasi ang pangangaral ay naghahatid talaga ng katotohanan. So yan. Hindi niya kasi nauunawaan yung mga sinasabi niya. Because panay atake lang siya ng atake, hindi na inuunawa yung sinasabi niya. So yan, si J. David, mas maganda mangaral ka lang, huwag kang maninira. Dahil ang sinisiraan mo, hindi mo alam na si Kristo ang founder o nagtayo ng simbahan na yan. Ba't di mo kaya atakihin yung founder ng simbahang Katoliko? Panay kasi atake sa mga doktrina. Kiso wala daw mabasa sa Biblia. Kapag Kristiyano ka daw, sabi niya, kailangan mabasa sa Biblia. Ibalik kaya natin yung tanong, saan din mababasa sa Biblia na Biblia lang ang basihan? Diba? Wala kang sabi niya, wala daw mababasang rosary, wala daw ganito, ganyan, wala daw yung beads, wala daw mababasang ganun. Ibalik kaya natin itong tanong, kasi Bible alone to eh. Wala palang mababasang Biblia. Saan nyo din kinukuha yung aral na kailangan Biblia lang ang basihan? Sige daw.
Dahil wala kang mababasa na kailangan Biblia lang o yung tinatawag na sola scriptura. At lalo na hindi mo mababasa kung saan at kailan na buo ang Biblia. Sino ang nagbuo? Wala kang mababasa niyan. Kaya kung sabihin ni CJ David na kailangan Biblia lang, aba, mag-isip-isip ka na pastor-pastor. Dahil ang Biblia, yan po ay produkto ng simbahang Katoliko. Hindi yan nauna sa simbahan. Sa Biblia, nabuo, may simbahan na. Before siya nabuo, may simbahan na. Kaya kung makita mo to, Pastor CJ David, sagutin mo tong video na to. Patutunayan ko sa iyo yung mga sinasabi mo mali. Walang katotohanan, puro paninira. Okay? Wala naman ding mababasa, sabi niya. Wala daw mababasang rosaryo sa Biblia. Ibalik na rin yung tanong, saan kaya mababasa o saan mababasa sa Biblia na magtayo siya ng kanyang sariling sekta? Diba? Saan kaya mababasa na inutusan siya ng Panginoon na magtayo ng sarili niyang sekta, ng sarili niyang simbahan? Wala kang mababasang ganoon. Palibhasa kasi naniniwala kayo sa turo ng mga tagapagturo ninyo, nangangaral sa inyo. Maling-mali. So, yan. Ito yung mga tao to, yan talaga yung kaaway, tunay na kaaway ni Kristo. Dahil hinuhulaan na ni Kristo yan. Darating yung mga bulaang mga ngaral. Marami silang ililigaw. Dadalhin nila yung pangalan ko. Yan. Kaya mag-isip-isip kayo mga kapatid, lalo-lalo na sa mga Katoliko, before kayo magpamiyembro o may umaakay sa inyo na magpamiyembro sa sikta nila. Mag-isip-isip muna kayo, suriin muna ninyo yung kanilang mga sikta, kanilang mga relihiyon, kung saan nagsimula at kailan nagsimula at sino ang nagtatag, sino ang founder. Suriin ninyo yan. Yan, malalaman ninyo, peke pala yung mga simbahan nila. Peke talaga. Kahit i-research nyo yung history, kahit sa Google, i-research nyo sino yung mga founder ng mga sikta nila. Malalaman nyo yan. Kaya, mas maganda magsuri talaga. Dahil ako minsan, anak ko na din yan sa sarili ko na yung galing na din ako dyan. Kumbaga, yung tawag ng basta-basta ka na lang magpapamembro na di mo inaalam yung saan ba yung nanggaling, ganun. Yung nalaman ko pala, yung ito buong katotohanan, hindi ito yung sasabihin nilang nalaman lang katotohanan, mali pala yung Katoliko, mali. Hindi yan. Yan po ay paninira lamang. Kung gusto niyo ng full na katotohanan, sabi nga ni Apostol San Pablo sa 1 Timoteo 3:15 na ang iglesia ay haligi at saligan ng katotohanan. Kung gusto niyo ng buong katotohanan, huwag po kayong magbase sa turo ng mga pastor na kesyo mababasa sa Biblia ang ganito, ganyan. Huwag po kayong maniniwala diretso. Mas maganda, suriin muna ninyo yung kanilang sikta bago kayo maniwala sa kanya. Dahil hindi lahat na nagbabasa ng Biblia kung kesyo ganito, kung dinadala ng Diyos. Sinuhula na ni Kristo yan na madami talagang paparito sa pangalan niya. Kaya magsuri po tayo dahil sa Biblia mababasa mo ang itinayo ng Panginoong Jesucristo, isang iglesia. Wala na siyang sinabing aking mga. Isa lang. Basahin ninyo yung Mateo 16:18, isa lang. So wala siyang sinabing I will build my churches. Ang sinabi niya doon, I will build my church. Isa lang. Ngayon, ilang denomination na, ilang sikta, ang dami ng sikta sa Pilipinas lang. Merong INC, merong MCGI, Born Again, may Baptist, Pentecostal, Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist, ano pa. So marami.
So, lahat sila nagtuturo ng Biblia lang. Pero, ang tanong, nagkakaintindihan ba sila? Hindi sila nagkakaintindihan. Alam nyo bakit? Kasi may kanya-kanya silang interpretation, sariling interpretation sa Biblia, which is maling-mali. Maling-mali talaga. Kaya kung gusto ninyong malaman ang buong katotohanan, suriin ninyo ang sinabi ni Apostol San Pablo na ang buong katotohanan nasa iglesia, na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabing kisyo ginadala nila yung Diyos, pangalan ng Panginoon. Suriin nyo muna yung founder nila, kung sino yung mga founder ng mga simbahan na yan, dahil yung mga founder na yan, yung simbahan na yan, kagaya ng Iglesia ni Cristo. Yung Iglesia ni Cristo, itinayo yan ni Felix Manalo. Tao lang ang nagtayo. Diba? Yung MCGI, yung tinatawag ng Iglesia ng Diyos, na ipinapangaral ni Eli Soriano, siya lang din ang nagtayo ng sikta na yan. Ginagamit na nila yung salata sa Biblia. Kasi merong mababasang Iglesia ng Diyos, merong mababasang Iglesia ni Cristo. Pero ang tanong, yan ba ay inline doon sa unang mga apostol, yung unang mga Kristiyano? Kung babasihan nyo yung history, yung kasaysayan, wala silang connection doon. Wala silang connection. Born again, walang connection sa mga apostol. Oh, di ba? Born again, nagsimula, hindi ako nagkakamali, Amerika, or basta Amerika yata. Oh, Iglesia ni Cristo, Pilipinas. At hindi lang sila ang nagdadala ng pangalan na yan. Ang daming pangalan yan. Merong Church of Christ. Ang daming Church of Christ. Kaya mas maganda wag kayong magbabase lang sa sinasabi nila. Kung gusto ninyo malaman ng katotohanan, suriin nyo yung kung saan nanggaling yung kanilang sikta. Pag nalaman nyo yan, pag nasuri nyo yung sikta na yan, yan, malalaman nyo na yung katotohanan na sila, yung mga inaaniba nila, tatag lang ng tao, hindi tatag ni Kristo. Dahil si Kristo, mababasa mo, nagtatag ng simbahan. At yung simbahan na yon, isa lang. Sabi niya kay San Pedro, ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Binigyan niya ng authority. Yun ang tanong, yun yung susuriin na naman natin. Saan yung authority na yun? Na kay Manalo, na kay Soriano, na kay Kibuloy, o sa mga sikta na yan, nasa kanila ba yan? Wala. Kung susuriin ninyo yung kasaysayan, wala yan sa kanila. Bakit? Dahil wala sila dun. Wala silang connection dun. Nakibasa lang yan sila sa Biblia ang gawa ng Katoliko. Yan ang katotohanan. Kung gusto mo nyo ng katotohanan, lalo na si Pastor C.J. David, mas maganda magsuri siya sa history. Huwag siyang kanyang sariling interpretation lang. Kung ano yung nakikita niya, yun ang sasabihin niya, paninira, sisirain niya agad. Mas maganda magsuri ka, pastor ka pa naman, sayang yung maaakay mo. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kung ang bulag ay taga-akay, kung ang bulag ay umaakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahulog sa hukay. Oh, isipin niyo yan, diba? Kaya ako, galing na ako dyan. Nung sinusuri natin, walang koneksyon. Paano tayo, bakit tayo magpapasakop dyan? Hindi naman yan tatag ni Kristo. Doon tayo sa tatag ni Kristo. At simple lang naman yan Mamumuhay ka ng maayos, sumunod ka sa mga kalooban niya. Pwede tayong gagantimpalaan yan. Pero kung bulakbol din tayo, wala. Delikado din tayo niyan. Kahit sabihin natin nasa totoo tayong reliyon, tama yung inaaniban natin, yung buhay din naman natin panay bulakbol, wala din. So ang kaantay din sa atin yan, yung hindi natin ma-judge. Diyos nang bahala dun.
Kaya, asyo, pastor, before tayo manira, alamin muna natin ang buong katotohanan. Huwag tayong maniwala sa sabi-sabi. Dahil ang maling akala, marami ang namamatay dyan. Yun lamang at God bless inyo lahat. Ave Maria.